Ang mga hamon ho sa buhay ay minsan din ay paraan para mabago ang ating direksyon, mapalitan ang ating perspektibo at mahasapang mabuti ang ating pag-uugali at karakter. Dahil sa kalamidad o dilubyo o hamon sa buhay, atin hong napagmumuni-muni ano at sino ho ang mahalaga at ang hindi kailangan. Kapag daw ho ang buhay natin ay ating sinusukat sa pamamagitan kung ilan ba ang ating pag-aari, sukat ng lupa, bilang ng palapag ng ating tahanan, bilang ng alahas at sasakyan, maging karera at tropeyo, ang iyong kasiyahan ngayon ay nadidepende sa bilang ng iyong nakokolekta at gaano ang nadadagdag dito. At ang bungad nito ay dinadala natin ang ating sarili sa isang sitwasyon na maaring maging dahilan ng ating depresyon at kabiguan kung sakaling mawala ang lahat ng ito o may magkulang man sa isang iglap. Sa paningin ho ng Diyos, ikaw ay mahalaga kaysa kung ano ang meron ka. Ang Diyos ay may hangarin sa ating buhay na siyang magbibigay ng kaluguran. Ang kaluguran natin sa Diyos ay hindi tungkol sa mga tagumpay na ating nagawa dito sa lupa, katulad ng mataas na sahod, estado ng buhay, kundi ang paglingkuran ang Diyos at pakitunguhan ng tama ang ating sarili at ang ating kapwa, maging kamag-anak man o kapitbahay. Papaano ho tayo ngayon magkakaroon ng seguridad sa mundong ito na pangsamantala lamang? Ang natatanging paraan para makamit natin ito ay ituon ang ating pananampalataya at tiwala sa bagay na hindi maaalis sa atin. Ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus na magdadala sa atin sa lugar na merong eternal life at walang pasakit. Pwedeng matapos ang tuktok o tugatog ng iyong karera, maubos ang laman ng iyong savings at ang iyong retirement investment at maging ang iyong kabataan ay lilipas din. Yan ay katotohanan na hindi natin pwedeng pabulaanan. Pero meron isang hindi magbabago at maaari nating pagkatiwalaan, ang ating Panginoong Hesus. Sinabi ho sa Hebreo 13:8, si Jesus ay hindi magbabago kailanman, siya ay kahapon, ngayon at bukas. Ang pinakamatibay na pundasyon na maaari nating itayo sa mundong ito na pangsamantala ay ituon ang iyong seguridad, tiwala at pag-asa kay Jesucristo na anak ng Diyos. Kung sakaling dumaan man ang dilibyo ng buhay, meron kang sandigang maaasahan. Tayo ho ay manalangin. O Diyos na mahabagin at puno ng awa, tulungan ninyo po kami na sa inyo'y aming ilaan ang seguridad, tiwala at pag-asa. Huwag ho kaming manangan sa material na bagay na aming hawak na inaakala namin ito ang magsasalba sa aming buhay at sa mundong ito na pansamantala lamang. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na hindi magbabago kailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.